Hello po mga kapatid. Sinasabi dito sa Spirit of Prophecies from eternity past na yung mga tunay na tagapagturo ng Panginoong Hesus, yung mga tunay niyang mga messengers po mga kapatid, hindi lang po pagmamahal ang maririnig galing sa kanila or ang kanilang sinasabi. Sabi dito, while he preached the love of God in Christ, he rebuked the prevailing iniquity and warned that judgment would surely be visited upon the transgressor. It is not smooth things only that are spoken by holy men. God puts into the lips of his messengers truths that are keen and cutting as a two-edged sword. Sana malinaw mga kapatid. Itong mga tao, sinabi sa isang passage na smooth things lang ang lumalabas sa kanilang bibig, sila pala mga kapatid ang tunay na mga false teachers. Ito mga kapatid, Christian Experience and Teachings, page 246, paragraph 3, false prophets do not exalt Christ. They rather draw attention to themselves. Speaking perverse things, they draw away disciples up after themselves. Acts 20 verse 30. To accomplish this, they teach in a manner to please the carnal mind of those who in their hearts say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things. Naku po. These alleged prophets or teachers are of the world. Therefore, speak they of the world, and the world heareth them. So, isa sa palatandaan mga kapatid, smooth things lang ang kanilang mga tinuturo ang maririnig sa kanila. Ayaw po nilang ituro kung ano talaga yung mga kasalanan, mag-i-expose sa mga kasalanan, mag-expose sa mga maling aral, kasi po sila mismo ang nagtuturo ng mga maling aral at nag-lead sa mga miyembro ng iglesia na magkasala against sa Panginoon. Ito po talaga ang palatandaan ng mga false prophets, mga false teachers, mga kapatid. They are teaching fables, pleasing fables, mga kapatid. Ang dami na po natin nababasa. Kung papakinggan lang po talaga ninyo yung mga nai-upload ko na po mga kapatid, doon po ninyo makikilala sino talaga ang mga false shepherds, false teachers sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Sana po mabuksan ang ating mga puso at isipan.